5 financial tips para sa mga katulad kong breadwinner. Sa tipikal na pamilyang Pilipino, hindi na laging panganay ang nagiging breadwinner. Madalas, mas bata o yung babae pa ang may bigat ng responsibilidad. Minsan, mapapaisip ka na lang kung bakit parang pasan mo yung buong mundo at hanggang kailan mo ito kakayanin para sa mga mahal mo. Mahal na mga Pilipino ang pamilya nila, kaya halos lahat gagawin para sa kanila. Pero ang pagiging breadwinner, sobrang napaka-challenging neto at minsan problematic. Kadalasan, inuuna mo ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mo, lalo na pagdating sa pera. Lagi kang may struggle sa budget at pag-iipon. At madalas, sarili mong pangangailangan na isasantabi mo. Para matulungan kita, ito yung ilang financial tips ko para sa'yo. Una, makipag-usap ng bukas sa pamilya. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo at huwag mahiya pagdating sa usaping pera. Mas mabuti ang open communication para mas maintindihan ka nila. Pangalawa, magtulungan sa bahay para makatipid. Hingi ng tulong ng mga kapatid o pamangkin sa pagtitipid. Gaya ng pag-check ng mga hindi kailangang nakabukas na appliances o yung gripo. Kung kaya, magbawas ng gastusin tulad ng cable kung puro cellphone din naman ang gamit. Pangatlo, ilista ang lahat ng gastos para malaman kung saan napupunta yung pera at ma-identify kung anong pwedeng bawasan o alisin. Pang-apat, gumawa ng budget at turuan ng pamilya na magtipid. Hindi araw-araw piyesta, kaya dapat mag-adjust at pagkasyahin ng budget. At lastly, maglaan para sa sarili. Hindi dahil breadwinner ka, wala ka ng karapatan para mag-ipon o maghanda para sa future mo. Kung kaya, mag-invest o kumuha ng insurance para protektado ka rin. Hindi mo kayang maging breadwinner habang buhay, kaya dapat marunong kang mag-manage ng pera para hindi ka tuluyang madaganan ng mga bigat ng responsibilidad. Baka makatulong ako sa'yo, click mo yung blue basket, lagay mo breadwinner at yung age mo, o kaya message mo ako para mapagplanuhan natin yung future mo.